Isang magandang araw po at mapagpalang araw, bagong Pilipinas, at sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay mula Luzon, Visayas at Mindanao, at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po ang inyong tagapag-ugnay, Police Captain Chero Vicente. Samahan niyo kami sa isa na namang edisyon ng ating programang Straight from Team PNP Facebook Live. Mapalad po tayo ngayong araw dahil makakasama natin na live dito sa ating studio sina Police Lieutenant Colonel Chita Del Gawiran, ang Chief PIO po ng Calabarzon, at kasalukuyan pong naka-assign ngayon po sa pamunuan po ng HPG. Ma'am, welcome po dito sa Straight from Team PNP. At sa atin pong reigning Mrs. Philippines Tourism 2025 na si Mrs. Claire de Guzman. Ma'am, welcome po sa ating programa. Good afternoon. Dalawa sila sa STEAM awardees ng Laguna Excellence Award 2025 na gaganapin ngayong linggo, August 24, 2025 sa Seda Santa Rosa, Laguna. Magandang araw po sa inyo mga ma'am, sa ating reigning Miss Tourism po, at kay Ma'am Gawiran, welcome po sa ating programa ngayong araw. At sa ating mga taga-subaybay at manonood sa ating programa, welcome again po dito sa Straight from Team PNP Facebook Live. Ma'am, bago po ang ating first question, gusto po muna kayong batiin ng congratulations po sa award po na binigay po ng ating Laguna Excellence po. Thank you. Ma'am, mauna ka namang Citadel. Gusto ko po ma'am malaman kung ano po yung pakiramdam ninyo na napili po kayo sa daang-daang na mapagpipilian o nominee po ng Laguna Excellence po. Ano po yung naging pakiramdam ninyo noong po kayo ay napili? Yes, Cherry, no, pero bago po ang lahat, no, gusto ko nga batiin po yung ating mga taga-subaybay. Yes, so, medyo makulimlim po at maulan, so mag-ingat po tayo. So, Cherry, no, Ma'am Miss Claire, of course, overwhelming po at very grateful po ako na is an honor po, isang malaking karangalan na mapabilang po dito sa mga awardees na talaga po ng mga magagaling po at mahuhusay po sa kanya-kanyang larangan. So, grateful po ako sa Laguna Excellence Award 2025. So, maraming salamat po. Yes, ma'am, thank you po. At talagang proud din ma'am kami sa inyo dito sa Team PNN po, dito po sa Pika G, sapagkat po isa po kayo sa napili at isang kabaro din po. Kaya proud po kami sa inyo, ma'am. Ma'am Claire, kayo naman po ang aming tatanungin. Ma'am, ano po yung naramdaman ninyo nung napili po kayo ng Laguna Excellence po na maging awardee po nila? Hi, babatin po muna Yes po. ako. Yes po. Magandang hapon po, lalong-lalo na sa mga taga Cebu na nanonood karon, sa mga ating mga pulisya, Luzon, Visayas, and Mindanao. And ako po ay sobrang honored na isa sa napili na binigyan ng Excellent Award sa Laguna. So pumunta po ako dito talaga sa Manila to receive the award. And also, preparation na rin po sa competition ko for international. But very grateful ako, yes, Good luck sa po. dami pong mga businesswoman natin, lalo na ako galing sa Cebu, so isa ako sa napili. So sobrang grateful. Thank you so much. Good luck. Good luck po. And salamat Thank po you. sa pagpapaunlak po na makasama po namin kayo sa programang ito. Ano po? Ma'am Gawiran, ma'am, kilala po kayo bilang kilala at mahusay na PIO Thank you po. po. Talaga naman pong natututo po kami sa inyong mga news po or sa mga press releases po na ibinibigay ninyo. Ma'am, bilang chief po ng PIO sa Calabarzon, ano po yung nagsisilbing inspirasyon ninyo upang magkaroon po ng ganitong klaseng parangal po? Ano po yung naging inspirasyon? Yes po, unang-unang sa lahat, thank you sa parangal na to, sa Laguna Excellence Award. Di naman po natin maabot ito, no? Yung kung wala po yung tulong ng ating mga kasamahan. Yes, ma'am. Of course, nandyan po yung support po ng ating organization. So, very thankful po ako sa Pro4A na pinanggalingan ko po. Almost 13 years po ako na na-assign po ako dun sa Pro4A. At sa pagiging PIO naman, siguro mga kulang-kulang sa mga 8 to 9 years ako sa Pro4A. So,
Syempre po, malaki po yung tulong sa akin na ng mga superiors ko, mga ano natin, mga regional directors na pinagsilbihan natin for all those years. And syempre po sa magagaling na staff po natin sa R5, sa RPIO. So, kumbaga, hindi naman po akin lang itong award na ito, kundi po sa team Pro4A, team PIO po. Yes, ma'am. Ma'am, congratulations uli, ma'am. Naririnig po natin ngayon yung policy po ni Chief PN po yung quick response po ng 911 po. Ma'am, ano po yung insight po ninyo o ano po yung nagaganap po sa Calabarzon Yes. regarding po sa 911 natin? Opo, immediately po no, ang aming yung aming regional director ng Pro4A na si Police Brigadier General Jack L. Wangki, pina-implement po niya kagad. At para mas ma-motivate pa po ang ating mga units, para mas, kumbaga talagang ma-meet po natin, 5 minutes or less yung response. Actually po, si Sir Jack po ay mayroon po siyang patimpala po, pa-contest. Wow. At bago po ako nalipat sa HPG, pinagtulong-tulungan po namin sa R5, sa PIO para mabuo po yung magiging criteria, kung paano po yung gagawin. Para po weekly po, magkakaroon po ng awardee. So, I think po last Monday, ang first awardee po natin sa 5-minute response, ang Dasmariñas City Police Station. At weekly po yun. So, nagre-receive po tayo ng entry from the 5 provinces at may panel of judges po tayo na magre-rate po kung sino po yung tatanghaling best station po sa 5-minute response. Napakaganda, ma'am, nung programa po na suporta po sa 911 po ng Yes. PNP natin. Ano po, ma'am, kapag meron tayong mga ganitong programa na mamotivate po talaga yung ating mga tauhan, hindi nila maiisip yung nakakapagod o ano pa. Do, ang pagsisilbi naman talaga sa bayan, nandoon ang pagod, pero at the end of the day, tumataba yung puso natin na marami tayong natutulungan. At saka isa pong goal nitong contest na to is para, of course, ma-highlight din natin yung mga success stories Yes, natin. Kasi ma'am. marami po tayong success stories na sa Pro4A nitong 5-minute Wow. response. So, gusto pa po nating mai-highlight yan at para po malaman ng ating community, ng public na talaga pong nangyayari na po ito. Yes, ma'am. Nagagawa na po ng Pro4A itong 5-minute response. Yes po. Talaga naman po talaga yung 911 po, yung quick response ng ating PNP Calabarzon po ay tuloy-tuloy at napakarami na nga po talaga ng success stories katulad po na nabanggit po ni Ma'am Gawiran. Ano po? Ma'am, yung mga success stories na po yan, pwede po din natin mapalabas dito Yes. sa PNN po, ma'am. Opo, sige po. At maganda nga po yun, no? Para at least malawak po yung abot natin. Yes, So, pwede ma'am. po natin yan ipalabas dito. And then, yun po, sa bawat probinsya, in-encourage din po natin sila na yung ating mga personnel, i-share din po yung mga success stories ng ating Pro4A. Yes, ma'am. Ma'am, do tungkol po sa 911 ang ating usapan at galing po kayo sa Calabarzon, ma'am, at narito po kayo sa HPG. Talaga po ang mapagkwentuhan muna natin yung pinanggalingan Yes, niyo pong unit. Ano po, sapagkat bago Susunod, po, di sa susunod HPG po, naman. HPG naman po. Ma'am, gusto ko lang po kumustahin yung moral po ng ating mga kapulisan sa Calabarzon. Mataas po ang moral at of course, ang ating pong mga PNP personnel sa Calabarzon ay talaga pong masasabi ko hindi ako biased dahil magagaling po sila. Nandun po yung dedication, nandun po yung commitment. So, marami na pong dumaang regional director doon na during nandun po ako. Pero masasabi ko po na talagang yung pong Pro4A. Kay Sir Jack Wangki nga pala is ang pinapromote ni Sir at yung Kaizen na style of leadership. Yes, ma'am. Yung Kaizen, yung ibig sabihin, yung unti-unting pagbabago. Yes. Unti-unti siya, but
towards excellence. Yes po. Oh, Sabi actually, nga po, ang- one step at a time, Oo. ma'am. Oh, hindi ka titigil na maabot mo yung excellence na yan. Yes po. O tayo-tayo pero maabot mo. So, ang tagline nga natin sa Prof. A, itong time ni Sir Jack is yung kami dito sa Prof. A, we are for excellence. Wow, talaga kumbaga, naman po. magaling na, may mas igagaling pa. Saktong-sakto Tuloy-tuloy. po, ma'am, dun sa award niyo, ma'am. Excellence po, Laguna Excellence po. Kaya, ma'am, ano naman palagay niyo, ma'am, yung natatangi ninyong kontribusyon na napansin talaga ng Laguna Excellence? Ano po yung pwede niyo maibahagi? Actually, kasalanan ni Ethan to. Kaya dito ko yun. Si Kuya Ethan talagang nag-introduce sa akin sa Laguna Excellence Award. Sa tingin ko naman, ay wako kung ano nakita ni Ethan. Tayo naman, ginagawa lang natin kung ano yung trabaho natin. Kung ano pa yung, kumbaga, ito yung trabaho natin, pero kung ano pa yung pwede natin ibigay na lagpas doon sa nire-require sa atin, is gagawin natin. Kumbaga, hihigitan natin yung standard na hinihingi sa atin. So ako naman naniniwala ako na sa kasabihan na leadership by example. So gawin mo lang yung tama, di ba, Ma'am Claire, no? Yes. And then kung makita ng mga kasamaan mo na okay, so pwede nilang gayahin. So kung ano yung sinasabi ko sa mga person, iba-iba yung mga opisyal, iba-iba yung mga leader natin. Yes. Kung ano yung magaganda nilang ginagawa sa tingin nyo na pwede nating gayahin, i-emulate natin, gawin natin. So, para yung magaganda na bagay na makukuha natin sa mga leaders natin, ay yun, ano natin, gayahin natin, isabuhay natin sa ating serbisyo. Ganun lang naman. Ma'am, maraming salamat at napakaganda po ng sinabi niyo, lead by example. Talaga naman po, if we lead by example, yung pong mga subordinates natin, they will follow. Kasi kaya ng officer natin, so kaya din natin. Yes. So napakaganda po talaga ng inyong pamantayan, paano magturo. Kayo mismo po talaga nakikita sa inyong mga kilos. Ma'am, bago po tayo magpatuloy, ma'am, ano po yung gusto niyo pong ibigay na mensahe sa ating mga kapulisan at sa ating mga kababayan? Yes, sa ating po mga, of course, sa mga kabaro natin, yung PNP organization, very supportive yan sa kailangan ng kanilang mga tao. In fact, isa sa core pillar ng ating Chief PNP, yung unity at moral, di ba, in the organization. So, binibigay ng organization yung opportunity to grow, yung support, at yung the best training na maibibigay niya sa personnel para yung skills ay tumaas pa. Yes. At of course, suklian natin yung ng magandang serbisyo. At syempre sa ating mga kababayan, hindi natin perfecto na po ang PNP. There's always room for improvement. But ginagawa po lahat ng PNP organization, lahat ng makakaya para yun nga, patuloy po umangat yung serbisyo namin sa ating publiko. So, ang kailangan po namin ay inyong suporta po at tulong para together po magawa po natin, ma-aim po natin yung goal natin na syempre po peace and order and kumbaga development. So, partner po tayo, yung Yes PNP po. at ating po mga kababayan. Partner po tayo. Ma'am, maraming salamat po sa inyong napakagandang mensahe para sa ating mga kabaro po. At tuloy-tuloy po talaga ang pag-improve sa ating mga personnel at sa mga kababayan natin. Ang trabaho po namin ay hindi lamang po para sa lahat. Tulungan po talaga po yung ating magiging partnership dyan. Ma'am, maraming salamat po. Ma'am, maputuloy ko lang muna ng saglit yung ating kwentuhan at pakinggan naman po natin si Ma'am Ocampo. Ma'am, magandang hapon po ulit. Ay, Ma'am Di Guzman. Di Guzman. Sorry, Ma'am Claire Di Guzman. Yes. Yes po, ang ating Mrs. Philippines Tourism 2025. Napakaganda po ni Ma'am. Thank you po. Po ulit. Ma'am, bilang beauty queen po at successful businesswoman, ano po ang inyong napiling profession po bago po ninyong marating po yung pagiging beauty queen at pagiging businesswoman?
Ako lang po ay isang simpleng housewife, simpleng Pilipina. And then, nag-start yung business ko. Actually, ang business ko is already 11 years now. Opo. Yeah, so meron akong Japanese restaurant sa Cebu. I have 9 branches and I have 1 tourist spot in Cebu which is accredited siya sa Manila, mga agency. Sana makapunta tayo. Oo nga, ma'am. Yeah. So, Bisita natin. Yeah, so before ako first time kong sumali as a beauty queen. So before ako nag-beauty queen isa lang akong simple na business woman. Empowered po. woman, ma'am. Empowered woman mo talaga. Yes, so ito yung first time kong sumali. So ngayon medyo busy ako kasi nga business and then yung mga responsibility ko as a beauty queen. So ginagawa ako siya sabay-sabay. Yes po. Mukhang kayang-kaya naman, ma'am. Hindi naman mukhang haggard ang ating Stress na po. Hindi halatang galing po kayo sa flight. Stress na po. Oo. Oo. Yes po. Ma'am, gusto din namin malaman, ma'am, kung ano po yung naging advocacy ninyo na nakita po ng Laguna Excellence po para manalo po sa award. Yeah. Before kasi, hindi pa ako sumali as a beauty queen. Meron na talaga akong mga activity, charity, na nag-food feeding kami sa mga mountain barangays. We do it 3 times a year, birthday ko and birthday ng late baby ko, late daughter ko, and anniversary sa business ko. So ginagawa na namin 4 years na. So hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin. But medyo excited ngayon kasi pag nag-food feeding kami sa mga barangays, naka-crown na po ako as tourism. At dahil ang business ko rin po is tourist spot. So nagagamit ko po talaga yung title ko to help people na nag-umpisa pa lang silang mag-business doon sa aming area, sa Mountain Barangay na mga tourist spot. So natutulungan ko po silang i-promote yung mga business nila na maliliit pa lang. And then nakakatulong din ako sa mga mga barangays na nagkakaroon ng mga business, mga sidewalk vendor na pinapayagan ko po magtinda lang doon sa aking area. So, masayang-masaya ako. Very proud ako na ito yung napanalunan ko na Mrs. Tourism. Yes po. Bukod ma'am sa deserve ma'am ninyo, nakikita po ma'am namin advocacy po yung pagtulong po sa ating mga kababayan through small businesses po. Yes na po. uplift nyo po yung kanilang living po. Di po ba yung nagkakaroon sila ng livelihood? Yes, po? ang Yes, laki ma'am. pong ng pinagbago nila kasi mga nagtatanim lang sila ng flower, mga magsasaka. Pero ngayon, meron na silang mga store in front sa aking area. So, masarap. Ano yun siya? Yes po. Sarap sa feeling. Small business. Yes. Saka kung makikita mo sila, Yes po. Yung parang pang-anniversary, yung parang pagpapasalamat po kay Lord, kaya tumutulong kayo, and yet binigyan po kayo ng grace ni Lord to help them po. At nanalo po kayong Mrs. Philippines Tourism po. Yes po. Napaka-blessed naman po talaga natin na makasama kayo at yung blessings na po na yan, naramdaman po sa paligid po ninyo doon sa inyong lugar. Ma'am, gusto ko rin po malaman dahil Mrs. Philippines Tourism po kayo, ano po yung kahalagahan ng turismo sa ating bansa? ito'y para sa akin po, napakahalaga po nito kasi kung walang turismo sa Pilipinas, wala po talaga tayong, siyempre, kabuhayan sa mga kababayan natin. Ang laking nabigay ng isang turismo sa ating bansa, especially sa amin sa Cebu. Kasi doon na kami nakafocus ngayon sa mga tourist spot. So ngayon, isa akong Cebuana, so nakafocus ako sa aking area talaga, sa Cebu City. So grabe yung focus namin ngayon sa turismo. From kasi alam nyo na, Cebu kilala sa dagat, mountain, nandun na lahat. So, napakahalaga sa akin to, sa dami kong natutulong at mga promises ko sa kanila na as reigning in Mrs. Tourism 2025, na ibibigay ko lahat, yung makakaya ko, kung ano yung masuporta ko sa kanila, ano yung maitutulong ka sa kanila, hanggang nasa akin pa yung crown. Yes, ma'am. I guess, ma'am, kahit hindi na po kayo, kahit na mapalagpas natin itong 2025, dahil napakalaki na yung puso, talaga pong tuloy-tuloy po ang pagtulong po ni ma'am. Talaga nasisigurado natin. Nasa ano ito. na yun ni ma'am, yung pagtulong. Yes po, nasa puso Nasa na po puso ni na ma'am. ni ma'am.
Kaya po, ang turismo po talaga sa Cebu po, tumutulong Napaka-importante po. Grabe, po. napaka-importante po sa amin. Sapagkat nakakapagbigay nga po ito ng trabaho, Trabaho. sa ating mga kababayan. Ano po? Dahil turismo po tayo, importante ma'am dyan yung peace and order po. Ano po? Yes po. Kaya pagka sabi po nila ang isang lugar, kapag matahimik, mas maraming investors, mas maraming bumibisita. Ma'am, baka pwede po namin malaman kung ano yung opinion po ninyo sa 911 response po ng aming Chief PNP po. May mga na-experience na po kayo o narinig na kwento po regarding sa 911? Actually sa Cebu, hindi pa siya masyadong yung 911. And then sa part ko na nakafocus sa tourism, kagaya ko ngayon na sobrang special yung sa Chico's Little Kyoto. Thank you, sir. Ang Department of Police Tourism, meron talaga akong dalawa na naka-stay. 8 to 5 talaga yung ating police na nagbabantay sa area. So, thank you so much, sir, na hindi niyo pinabayaan yung Kyoto kasi inaano namin yung safety ng ating turismo. Ang safety, very special safety and customer service. So, nasa amin na yon. Yung mga police namin, kada area meron talaga. So, ang bilis mo silang tawagan anytime. Wala nang mag-911 kasi peaceful. Yes, kasi every tourist spot meron nang nakalagay na police tourist. Hindi na Tourist. mag-touch pa kasi nakikita Yes, na. nandyan na sila. Yes. Yun ma'am, part po ba rin ng swift response po ni Chief PNP po? Kasi po yung police visibility po, yung bawat kanto ma'am, may mga police Meron. kanto. Kaya kung sakali mang merong krimen na mangyayari, agad na may susumbong dahil present po sila sa ating mga kanto. Crime prevention. Oh, yes, Oo, ma'am. diba? Yes, Na- and nandun na yung ating mga kapulisan. Yes, and very active mapiprevent sila. natin yung mga Yes, ma'am. Street crime. Talagang maganda rin po talaga yung naging policy ni Chief PNP. Ma'am, ano Na po? yung- Bawat kanto. Oo, Yes. nandun sa kalsada yung ating yes, mga- yes, tama po. Hindi Yes man po. po nakadial ng 911 dahil nandoon na po ang mga pulis. Police, agad. yes, naka-standby na Walang sila. mangyayari. Wala na. Agad. Naka-standby na sila. Yes po. Nakakatuwang marinig na napaka-peaceful po sa Cebu. Talaga pong pasyalan po natin ang Cebu. Yes, pinagmalaki dahil po tahimik namin po yan. ang komunidad sa Cebu. Ma'am, bago po natin ipagpatuloy, ma'am, ano po bang palagay ninyo po yung naging extra mile ninyo? Ba't kayo napili sa Laguna Excellence? Ay, Bukod sa sa beauty po. Beauty. Sabi na po yun. Siguro dahil sa business ko, dahil I have 160 staff. So marami po, nakakapagbigay po ako ng trabaho sa mga tao. So isa na yun, pag tumutulong and then inspired sa ating mga maliliit na business na darating talagang araw, hard work and consistency, maging lalaki din siya. Yes. So isa siguro yan yung sa mga natutulungan ko, Yes. mga staff ko. And of course, dun sa ano ko talaga, sa restaurant ko, kung ano yung food ko, kung ano yung ini-endorse namin na food. So yung consistency sa aming restaurant na for international siya actually because Japanese restaurant siya and I am a Japanese chef. So siguro doon, so doon siya na po-promote talaga. Kaya ang sigurado ano. yung quality ng pagkain. Yes, yung quality natin, yung mission vision namin na mapasaya yung Pilipino, hindi lang Pilipino, hindi lang international tourist, national tourist, lahat na klaseng turista na pagpumunta sa Cebu, sa restaurant namin, is nakatatak sa kanila talaga, nababalik sila, na this is Cebu and this is it. Ito yung food na hinahanap Babalik-balikan namin. nila yung- Yes. Japanese food po sa Cebu. Ma'am, ngayon ko nare-realize kung bakit ka naging awardee sa Laguna Excellence. Hindi lang siya basta-basta simple, ma'am eh. Talagang may dating. Bukod sa physically talagang beautiful si ma'am, yung chef pala rin si ma'am. Tsaka ang ganda ng mga Yes po, advocacy. yung advocacy po ni ma'am Yeah. na makapagbigay ng trabaho sa ating mga Yes, yun ang kababayan. Which is pinaka-importante. yan yung kailangan ngayon, ma'am, yung labanan yung poverty. Yes. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho. Opportunity. Paghahain ng pagkain sa mga tahanan dahil sa nabigay na yung trabaho. Ang napakaganda po talaga ng Thank you po. advocacy. Ma'am, paano niyo po mamamotivate po yung ibang gustong mag-join po sa mga anumang patimpalak, whether beauty contest man yan,
o itong contest na katulad ng binigay po ng Laguna Excellence, ano po yung mabibigay niyong advice or motivation po? Or kung sino man yung gusto pang makapagnegosyo, ano po yung gusto yung maibigay na advice po? Yeah, ang advice ko lang is hard work and then alamin mo sa sarili mo ano yung goal mo sa life, ano yung hilig mo, and then upgrade. And then as a beauty queen naman, like Mrs. na po ako, Mrs. Tourism. So it doesn't mean na pag Mrs. ka or mother na ka, mag-stop na yung journey mo. So try, then enjoy. Yan lang yun sa akin, enjoy life. And then, yan lang yung masabi ko. Follow your goals. And try. Kasi meron talagang nakalaan para sa'yo. And especially, thankful ka everything, small and big things, maging thankful ka, especially to your staff. Kasi kung wala si staff, wala rin tayo. Yes, ma'am. Ma'am, ang ganda po talaga din ng mga mensahe na narinig. Ako po mismo na motivate. Biriin niyo po, dalawa pong magagaling na kababaihan ang nasa tabi ko ngayon. At ako po yung nagsisimula pa lang bilang officer po. Yes po. Na talagang yung ang pagmamahal sa trabaho, yung pagsusukli po ba sa kabutihan na binibigay sa atin ng mga tao, siya yung nagpapataas sa atin. Katulad po halimbawa ni ma'am, talagang mini-mentor po talaga niya yung mga tauhan niya at ginagalang niya po kung ano po yung mga opinion po nila kasi po lead by example si ma'am. Si Ma'am Claire naman po, napakaganda po ng kanyang advocacy. Siya po ang tumutulong sa mga kababayan natin sa Cebu para makapagbigay ng trabaho. Which is talaga naman pong ako bilang bago pong kapitan po talaga, napaka sarap isipin po na gusto ko po silang tularan. Talaga po very inspiring po ang kanilang story. Ma'am, gusto ko pa po kayo makakwentuhan at dahil ang dami ko po talaga natututunan sa inyo. Pero dahil ang oras po ay tumatakbo, gusto ko po kayo hingian ng mensahe po para sa pamunuan po ng Laguna Excellence, ma'am. Mauna po kayo, ma'am. Si Ma'am Claire. Okay, una sa lahat, malaki pong pasasalamat ko sa Laguna Excellence na binigyan ako sa ganitong award, lalo na ako na malayo, taga Cebu. So, nakaka-inspire doon sa iba pang mga small and malalaking mga business women. And then at the same time, makikilala po yung mga business namin. And then makaka-inspired pa kami sa lahat-lahat na tao, hindi lang sa Pilipino, kung ano-ano pa mga batang business women, men na nag-uumpisa pa lang. So very proud ako and grateful talaga sa Laguna Excellence. Very inspiring to sa lahat na mga taong nag-uumpisa at naging mga successful din na business. Ma'am, thank you po. Ma'am, ano po ang gusto niyo iparating na mensahe po sa ating awarding body po? Yes po. Thank you very much po sa Laguna Excellence Awards for the opportunity po na maging isa po sa na makasama po ako sa mga hanay pa nila. Talagang maraming achievement po. No? So talagang nakaka-inspire po at Thank you po. nakaka-motivate po. At so thank you very much po. But of course, I would like also to take this opportunity na magpasalamat po sa Pro4A na family ko po. Yes. At of course, dito po sa bagong family ko na sa HPG, thank you for the warm welcome sa akin. At syempre po, thank you very much Laguna Excellence Awards at sana po marami pa po kayong mabigyan ng parangal, mga kasamahan po natin mga magagaling po sa kanya-kanya pong larangan para po mas marami pa po silang ma-inspire at ma-motivate. So, thank you very much po. Yes, ma'am. Thank you very much, ma'am. Ma'am, baka may gusto po kayong i-advertise or i-announce, ma'am, tungkol sa HPG or doon po, ma'am, sa inyong negosyo po. So, nasa lahat, magpapasalamat ako sa Team PNN sa Laguna Excellence Award. And of course, sa mga staff ko na nasa Cebu nanonood ngayon, malapit na po akong umuwi dyan. And proudly announce ako na yes, may competition po ako sa Dubai on September 20. Nandun ako September 25 to October 4. So, sana supportahan niyo ako. I-represent ko po ang Philippine Tourism. Wow, ma'am, good luck
And, salamat po. Salamat sa lahat. Thank you very much. Ma'am, any Yes po. announcement Thank you to HPG po sa pagtanggap po sa akin. Hopefully sa susunod, i-highlight naman natin yung mga ano ng HPG. Yes po. Ayan. At, thank you kay Ethan. Si Ethan. NUP Ito, Bonifacio Concepcion. Si Ethan talaga ang nag-introduce sa akin sa Laguna Excellence Award at of course, isa kasi siya sa talagang awarded din. So, isa sa napakasipag at napakagaling na NUP na nakilala ko Yes sa po, totoo PNP. po. So, congrats din sa iyo, Ethan. So, thank you very much po, of course, sa Proper A po at ngayon po sa HPG naman po. Thank you. Ma'am, maraming salamat po sa pagdulo po sa ating programang Straight from Team PNP Live po. Sa ating mga kababayan, maraming salamat po sa inyong pagtutok, sa inyong oras, at sa pagbibigay din po ma'am ng inspirasyon po sa atin. At salamat po sa pagkilala na ibinigay po ng Laguna Excellence Awards 2025 po. Sir Aris, thank you po. Bago po tayo magtapos, baka may nais ko po kayo i-promote bukod po kanina. Yun na po yan. Meron pa ako. I would like to inibitahan ko po lahat international and national tourists na bumisita ng Cebu. So, unahin niyo pong bisitahin ang Sachiko Little Kyoto, Inspire Japan. So, hindi niyo na kailangan ng ticket or visa. Pumunta lang kayo ng Cebu and i-search niyo Sachiko Little Kyoto. So, yun lang po. Salamat. Ma'am, salamat po sa inyong invitation. Noted na yun, ma'am. Punta kami sa inyong restaurant. Punta kami ng Cebu. Punta po kami Cebu. Muli, maraming salamat po, ma'am, sa inyo pong dalawa and congratulations po at blessed ko po na ako po ang nakapag-interview sa inyo at blessed din po ang mga staff na marinig ang inyong mga inspirational stories po. Kaya, again po, advance congratulations po. Magkita-kita po tayo sa August 24 po sa Laguna. Kasama rin po ang Team PNP at Team Paos po na mabibigyan ng award. Salamat po, Laguna Excellence po. Mula dito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako po si Police Captain Cherry Vicente. Magkita-kita tayong muli para sa susunod na kwentuhan, talakayan at napapanahong impormasyon. At sa mahal naming mga kababayan, huwag na po kayong maghanap ng pulis sa presinto sapagkat po kami ay nasa inyong mga telepono. Tawag sa 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Wow. Dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Ito pa rin ang inyong programang Straight from Team PNP Facebook Live.